Hi guys, magandang araw na naman guys. Nandito na naman tayo guys at saka mamahagi tayo sa ating mga kaalaman sa tungkol sa may anxiety disorder, GERD, nervous, panic attack. Ah, ito lang guys is gaya ng sinabi ko sa inyo guys, hindi po ako expert, hindi rin ako hindi ako doktor guys. Ito lang po ay base sa mga naranasan ko lang, mga dinaanan ko dati guys. Yung mga iban yung mga katanungan na may nagtatanong pa sa akin na kung high blood ba daw siya or mataas pa yung BP nila pag sa gaya ng sabi ko sa inyo, hindi po ako doktor. Magpa-check po kayo sa doktor. Kailangan po kayo magpa-check up kasi ako din nagpa-check up din ako dati. Naka 5 po ako na doktor, 5 doktor ako pa-check up. Kaya siguraduhin nyo muna na magpa-check up kayo. Huwag kayong matakot magpa-check up para malalaman nyo talaga. Kasi kung hula-hula lang natin yan, hindi naman talaga ako expert, saka hindi rin ako doktor. Ito po yung mga base lang sa mga dinaanan ko. Dati nagpa-check up din ako tungkol sa mga ganyan kasi iba-iba po yung BP natin guys pag ninervyusin tayo. Meron talaga ganyan guys. Iba yung BP natin, minsan mataas, lalo pag natatakot tayo, ninervyusin tayo. Tsaka pag mga nagpa-check po kayo ng BP nyo, maganda po pa sa umaga. Kasi dati guys, sa sobrang kinakabahan ako tungkol sa mga ganyan, nahihilo. Akala ko yung mga high blood po ako. Siguro kilala na ako sa mga pinapachikapan ko yung BP. Halos araw-araw po ako nandoon sa BP. Pinapachik ko po sa yung nagchichik doon. Kasi yung mga pag na-check up na kayo, tapos sinabi kayo sa normal or po, sundin nyo na lang yung doktor, yung mga tungkol sa mga ganyan kasi hindi po natin ninano sa mga hula-hula. Kailangan po kayo magpa-check up kung ano talaga yung result sa inyo, kung totoong high blood ba kayo or magmi-maintenance ba kayo or yung tumaas lang yung dugong nyo dahil sa anxiety disorder. Dapat magpa-check din kayo sa mga ganon kasi hindi naman ako talaga doktor, hindi rin ako expert sa mga ganong bagay. Ito lang po yung mga base lang po sa mga dinaanan ko lang po ito, yung mga sinishare ko sa inyo. Kaya sinasabi ko lang sa inyo ito, yung mga dinaanan ko lang. Hindi po ako doktor, hindi po ako expert. Para magtanong kayo sa akin na tungkol mag-maintenance kayo ng mga gamot nyo. Kasi minsan normal, minsan mataas ang yung BP. Kung sinabi ng doktor sa inyo na normal kayo, kasi iba-iba talaga pag ninervyusan ka talaga yan ang BP natin hindi talaga tayo kasi dati pag magpa-check up talaga ako dati sa BP ko tuwing morning po ang pa-check up ko dahil sa mga ganyan. Akala ko din dati na high blood ako kasi naduduling ako maglakad, saka parang naglutang, saka sakit yung batok ko, sakit ang ulo ko. Akala mo, feeling mo lang yun na high blood talaga ako. Pero mas maganda talaga kung magpa-check up kayo sa mga doktor nyo. Yun po yung maganda po kasi hindi naman ako doktor na para sumagot sa inyo sa mga ganyan. Kung sinabi ng doktor na dahil sa anxiety lang, saka normal lang kayo, doon po kayo wala po kayong pag-alalahanin yun, mga ganon. Kung ano sinabi ng doktor nyo na magkaroon na ka ng mga high blood or dahil ba siguro sa anxiety, magbibigay naman sa inyo ng mga mga gamot kung high blood kayo. Yun lang po guys, kasi maraming nagtatanong sa akin kung nagmi-maintenance ba daw ako sa high blood. Kasi hindi naman talaga ako high blood guys. Normal lang talaga ang
BP ko yung nasubukan ko lang dati na halos araw-araw ata nagpa-BP ako tungkol sa mga ganyong bagay guys, dahil sa anxiety disorder ko. Kaya yun guys, salamat po. Yung mga iba naman na nagtatanong na nakaka-recover na ba, yan yung nakaka-recover na daw sila, at saka nag-work na rin sila, nagtitinda na sila ng isda, na nagpapasalamat sa akin, masaya na daw sila. Pero sa totoo lang din, mas masaya din ako sa inyo na naka-recover din kayo dyan. Masaya din ako na nakatulong ako sa inyo. Sabi niya, salamat, nakapag-work na din daw siya, buwang biyahe na daw din siya, nagtitinda ng isda, gulay, tumutulong na daw siya sa mga gawain nila, nagtitinda daw sila ng pero meron daw siyang mga naramdaman. Sabi ko naman sa kanya na baliwain mo lang yan, wag mong bigyang halaga yung mga ganyang bagay, kasi pag binibigyan mo ng halaga yan, si anxiety disorder, lalong lumalakas yan sa'yo. Lalong lumalakas si anxiety pag pinapansin mo siya, tapos parang bigyan mo na siyang reaksyon, parang inaabangan mo na lang siya lagi kung kailan siya susugod, yung mga ganon bagay. Dapat mga ganon, mga situation yun na ganon bagay, na mga naramdaman mo, mga sintomas nyo, pabayaan mo lang yun yan, pabayaan mo lang, wag mo lang pansinin. Huwag mo niya lang pansinin. Mga ginagawa ko yan dati, yung mga tinuro ko sa kanya, yung mga lahat ng mga sintomas ni anxiety disorder, na lahat ng pangit na sa katawan mo, na pangit na naramdaman mo, i-accept mo lang, wala kang i-accept mo lang siya, para hindi mo bigyang halaga si anxiety disorder. Pag binibigyan mo kasi yan, lalong lumalakas yan si anxiety disorder, lalong magbalisa ka. Pabayaan mo lang yan kung anong lahat ng mga sintomas na luma man o bagong mga sintomas na dumating sa iyo, i-accept nyo lang yan, para hindi kayo magrereklamo. I-accept nyo lang yan, yung mga ganon. Kusang mawawala yan si anxiety disorder sa iyo pag hindi mo pinapansin yan, hindi mo bigyan ng halaga, pabayaan mo lang, hindi mo pinapansin. Magsasawa din yan sa iyo, magsasawa yan, kusang aalis din yan, at saka masasanay ka, mamamanage mo rin din yan yung anxiety disorder mo. Siya mismo kusa ang aalis. Hayaan mo lang yan guys, para makarecover kayo. Yun lang po guys, maraming salamat. Gusto ko sanang mag-vlog yung nakaraan na Friday. Pumunta ako doon, kumuha ko ng mga manok, saka nagseleksyon kami sa panglaban. Kaso grabe, ang sobrang traffic talaga guys. Hindi ko nagmumotor lang ako guys, motor lang dito. Saka papunta doon sa may backyard. Pupunta sa backyard, motor lang ako. Makati hanggang doon sa may backyard. Bumay ako mga dalawang oras. Gusto ko sana mag-vlog pagdating doon, kaso napagod ako guys. Tapos umuwi na ako, pinalipas ko na lang ng traffic, kasi traffic na talaga yung pauwi. So mga 9 ng gabi nandito na ako. Nagmumotor lang service ko guys, motor lang. Mahirap lang tayo guys, nagmumotor lang ako. Sinasakay ko yung manok tinatali lang, tapos ganun, tinitip ko lang siya para hindi mahulog. Ganun guys, gusto ko sanang mag-vlog doon, kaso napagod ako, wala na akong ginawisan na ako sa biyahe, nawala na ako sa kasi sobrang traffic, 2 oras yung biyahe ko. Tapos nung linggo ay wala po ako, kahapon wala po akong busy po ako, kasi alam mo na, nagbebenta po tayo ng manok panabong. Nagbumabahi po ako
sa Pasay Arena, nagbibenta din ako doon minsan ng mga manok. Nagdi-display din ako ng manok panabong doon sa Pasay Arena. Ako lang din mag-isa, kaso gusto ko sana i-vlog, hindi ko naman kaya mag-vlog kasi magdala pa ako ng manok na 7 piraso or 8 piraso, tapos bitbitin ko lang, tapos magdala pa ako ng scratch pin, magdali pa ako ng 2 scratch pin, tapos dalawang may spray gun pa. Hindi ko na mahawakan kasi guys, gusto ko sana na ano kayo, ang tawag niyan, para bigyan kayo ng lakas na loob kung anong ginagawa ko, para makita nyo. Kaso wala tayong cameraman guys, wala tayong cameraman. Gusto ko sana ipakita sa inyo kung anong ginagawa ko araw-araw. Babiyahe, magbibinta ng manok doon, bibit-bit ng manok. Kaso wala tayong cameraman. Gusto ko sana i-encourage sa inyo na lalakas ang loob nyo, na yung mga natatakot magtrabaho, takot na lumabas, para makita nyo sana yung anong ginagawa ko. Kaso hindi ko naman kaya yun guys, kasi wala naman tayong cameraman. Gusto ko sana pakita ko kung paano ako magbabiyahe, magbibenta ng manok, magnegosyo, saka paano na ako naka-recover yung guys, para kayo lahat mainggan nyo kayo guys, na maging matapang kayo. Kailangan lang ng tapang talaga sa sarili, tiwala sa sarili. Tsaka yung mga nahihilo na gusto na mahimatay, huwag kayong matakot, iparamdam niya sa kanila kung himatayin ka ba talaga. Kasi ganyan din ang ginagawa sa akin ni anxiety. Wala naman, hantang namamanage ko na sila. Kaya subukan nyo guys, kung gusto nyong bumangon, unti-unti nyo i-recover yung mga sarili nyo, kasi wala namang ibang gumagawa niyan. Kayo lang talaga ang gumagawa niyan. Yung mga takot magtrabaho, yung takot start mo muna sa mga, kahit magluto-luto kayo sa labas, barbecue or mga dinangdang na saging, yun, para may paglibangan kayo guys. Kasi kung lagi lang kayo nakahiga dyan sa bahay nyo, lagi lang kayo nakahiga, saka wala kayong ginagawa, nag-focus lang kayo dun sa mga anxiety disorder nyo, wala magagawa dyan guys. Hanggang lang tinatakot lang yung sarili nyo, walang magagawa kayo guys. Kung dyan lang kayo, kinukulong lang yung sarili nyo sa bahay, wala talaga, walang magagawa yan guys. Kayo lang talaga makabangon sa sarili nyo. Huwag kayo nang higa-higa na sa bahay. Huwag yung bibibibihin sarili nyo. Huwag yung alagaan masyado si anxiety. Go kayo, go. Kahit dati nanginginig ako, pag lumalabas lang bahay, manginginig na ako eh. Makarinig lang ako ng sirens na mga ambulance, mga tunog, kinakabahan na ako na, manginginig na ako dyan, maglalamig na ako. Kaya bangon kayo guys, i-improve nyo yung sarili nyo, para yung mga ginagawa ko guys, para lang sa inyo din to guys, para makarecover din kayo, para gaya din sa akin. Yun guys, salamat guys, at saka ingat kayo tayo guys. Next vlog ulit guys. Bye guys.